Mahilig ka ba mag-road trip? Mag-long drive o basta mag-drive? Motor man yan o kotse? Mag-isa o may kasama? Ako kasi, oo. Dati. Pero wala nang mangyari itong ibabahagi ko sa inyo. Hindi mo na akong papabiyahe sa mga malalayong lugar. Sa mga liblib. Dito na lang ako sa Cavite, Laguna, Batangas, Pampanga, Bulacan, Rizal, Maynila. Pero kapag lumagpas pa dyan, hinding-hindi na. Hello Sir Paul. Tawagin niyo na lang po akong Anton. At ang kasama ko po sa kwento na ito ay ang dati ko pong nobya na asawa ko na po ngayon. Siya naman po si Lara. Nangyari po ito 1992. Noong mga panahon na yan, wala pa kami masyadong responsibilidad. Trabaho, sarili, wala nang iba. Yan kasi may mga anak na kami at may mga negosyo. Kaya noon marami pa kaming oras niyan. Yung trabaho pa namin. Hindi pa masyadong full time noon kasi nagtatrabaho ako sa negosyo ng tatay ko noon. Kumbaga saling pusa pa lang ako noon sa negosyo namin. Kaya kahit hindi ka pumasok, basta nagawa mo na yung trabaho mo, okay lang. Hindi naman po sa nagyayabang, pero maswerte po ako na yung nanay at tatay ko nagsumikap sa buhay. Kaya naging maginhawa po ang buhay namin. Lahat kami magkakapatid noon ay nabigyan ng mga kagustuhan sa buhay. Pero syempre kapalit naman noon, nag-aaral naman kami ng mabuti. At yun nga, nagtatrabaho kami para sa kanila. Kahit po nakukuha namin ang mga gusto namin, mga responsable naman po kaming mga anak ng mga magulang namin. Kaya hindi kami tipong mga spoiled. Kaya okay lang din. At isa sa mga luhong nabigay sa akin ng mga magulang ko noon, sa murang edad, nabigyan kaagad nila ako ng isang pinapangarap kong sasakyan. Graduation gift kasi nila sa akin yon. Kaya naman tuwang-tuwa ako. Every time na natatapos ko yung responsibilities ko doon sa mga magulang ko, sa company nila, syempre nagpapaalam ako. Kako, aalis muna kami ng girlfriend ko. Magro-road trip, may pupuntahan ganito, ganyan. And syempre dahil responsable nga ako at mabait, pinapayagan naman nila ako. Marami na kaming napuntahan ni Lara noon, iba't ibang lugar. Halos buong Luzon nga ata ay napuntahan na namin. At nung time po na yun, napagdesisyonan po namin na magpunta sa mabubundok na bahagi ng ating bansa. Daan sa bulubunduking lugar, sa May Benguet. Nakapunta na kami noon ng Baguio. Pero syempre masyado ng klise ang lugar na yun para sa amin. Halos kabisado na nga namin ang lahat ng pwedeng puntahan doon noon. At noon, sobrang sarap ang puntahan yan. Pero ngayon, mauumay ka na lang sa dami ng mga tao at mga turista. Masyado ng crowded. Pero nung mga time na yun, hindi Baguio ang pinuntahan namin. Umakyat pa kami, papunta ng Atok. Bala kasi naming mag-camping sa isa sa mga bundok doon. Yun ang trip namin ni Lara. Sa pagdaan po namin ng Baguio, doon kami nag-restock ng mga supplies po namin. Pagkain, damit, at kung ano-ano pa. Siyempre hindi mawawala ang gas at extra pa. Para naman sakaling maubusan kami sa gitna ng mahabang biyahe, meron kaming bala. Bulubundukin ang mga dinadaanan namin noon. Hindi na nga namin alam kung nasaan kami mapadpad. Ganoon naman kami palagi. Bahala na, basta may kalsada, dire-diretso. Pwede ka naman magtanong. Lalo pa noong mga time na yun, wala pa naman pong Google Maps. Walang internet. Ang meron lang, literal po na mga mapa. Pero yung mapa na yun hindi updated. At malilito ka rin kung saan ba ang norte, kung nasan ba ang timog, ang kanluran o silangan. Di ba na lang kung may dala kang kompas, pero kami, wala kaming ganun. Wala kaming kaide-ideya ni Lara kung nasa Atok na ba kami noon. O kung anumang lugar yon doon sa May Benguet. Basta nasa taas pa rin kami ng mga kabundukan. Maganda naman kahit papaano ang kalsadang dinadaanan namin noon. At napakalamig din ng klima. Ang masama noon, wala pa kami nakikitang mga kabahayan. Tapos magdidilim na.
Hindi naman kami nangangamba kasi meron naman kaming baong gasolina kung sakaling maubusan. Pero ewan ko, kinakabahan ako sa pagkakataong iyon. Hanggang sa napahinto ako kasi sa harapan ko, merong 200, isang pakaliwa at isang pakanan. Parehas namang simentado ang daan na iyon. Yung isa, paakyat sa kabundukan. Yung isa naman, diretso pa rin, patag. Nasa itaas ang kabundukan pero mapuno po. Love, saan tayo sa mapa? Naku love, hindi ko alam. Tsaka wala rin naman ako nakikita rito na 200. Yung pa letter Y. Naku, naliligaw na ba tayo? Di ko alam babe. Balik kaya tayo. Ikaw. Pero kasi yung layo na ng binahin natin. Sayang naman. I'm sure isa sa mga daan na yan o baka yung 2 na daan na yan may patunguhan na bayan. Ano? Hindi ko alam babe. Ikaw na bahala mag-decide. Ikaw tong driver. Sige. Kaliwa na lang yung puntahan natin. Sige babe. Kaliwa po ang nilikuan ko noon. Yung pataas po ng kabundukan. Wala naman po naging problema sa daanan na iyon. Pataas, pababa, pakaliwang kurbada, pakanan, matatarik. Mga kakaibang kurba. Pero kayang-kaya naman ang sasakyan ko yun. Automatic naman at malakas ang hatak. Hanggang sa maya-maya, nakakita kami ng mga kabahayan. Mga bahay na nasa tabi lang din ng kalsada. At kahit madilim na noong mga panahon na iyon, ang nakakapagtaka, may mga tao pa rin sa labas ng kani-kanilang mga bahay. Babe, magtanong ka kaya? Baka alam nila yung susunod na bayan, yung papunta ng atok. Sige babe. Hininto ko naman ang sasakyan ko doon sa isa sa mga bahay na may mga taong nakatambay. Bumaba ako. Hindi ko pinatay ang sasakyan. Si Lara naman, naiwan doon sa loob ng sasakyan. Dahan-dahan ako nagpunta doon sa mga tao. Pero bago pa man ako makapagbigkas ng isang salita, ay laking gulat ko na lang dahil yung mga tao sa paligid, bigla na lamang pong nagbago ng anyo. Siyempre alam nyo na kung sino sila o kung ano sila. Mga aswang. Mukhang baryo ng aswang yung napuntahan namin. Narinig ko na lang po na biglang umandar ang sasakyan. Akala ko iiwan ako ni Lara pero nagulat ako nang bigla siyang sumigaw. Babe, bilisan mo! Pumasok ka! Pinandar niya ang sasakyan. Nakabukas ang pintuan. Ako naman ay tumakbo papabalik. Hinabol ako ng mga aswang. Tangina, napakabibilis sila pero mabuti na lang din. Mabilis din ako noon. Mabuti na lang din mabilis din mag-isip si Lara at buti na lang din marunong din siya magmaneho noon. Nagawa ko makapasok doon sa may driver side. Mabilis din namang nakapagmaneobra si Lara. Mabuti lang talaga wais yung girlfriend ko dahil kung hindi, baka may nangyari ng masama sa amin noon. Pero kahit na ganoon, nagawa pa rin kaming mahabol na mga aswang. Ilan sa kanila ay nakatalon sa itaas ng kotse. Yung iba ay nasa gilid namin. Pinagkakalampag, pinagkakalamot, pinagsusuntok yung gilid ng kotse ko, yung likuran, yung itaas. Meron pa nga, nagawa niyang mabutas ang bubunga ng kotse ko. Pero wala na akong pakialam doon dahil ang mahalaga sa akin, makatakas kami ni Lara. Mabuti na lang din magaling mag-drive si Lara at hindi siya basta-basta nagpapanik. At sa awa naman ng Diyos, yung mga umahabol sa amin hindi na nakahabol. Yung nasa itaas ng bubungan ng kotse, naalaglag na rin. Nakabalik kami doon sa nilikuan namin na kaliwa. At sa pagkakataon na yon, kanan na ang nilikuan namin. Kahit hindi kami tumakbo, hingal na hingal kami. Ako naman lingon ako ng lingon sa likuran dahil sinisiguro kung walang nakakasunod sa amin. At wala. Sa kanan na daan, tumambad na sa amin ang isang bayan. Doon sigurado na kaming hindi yung lugar ng mga aswang. Dahil may mga gasolinahan, may mga kainan, may mga tao, may mga kabahayan, basta tipikal na bayan. Sa paghintungan namin sa isang kainan doon, itinanong naman kami ng isang waiter.
Sinabi naman namin yung nilikuan namin at heto lang ang sinabi niya. Buti ho nakalabas kayo doon sa lugar na yun. Iniiwasan talaga ng mga residente rito ang lugar na yun kasi mga aswang yung mga nakatara doon. Kinakain nila yung mga naliligaw. Mula nun, hindi na kami nag-road trip pa ni Lara sa mga malalayo at liblib na lugar. Natroma na kami. Natakot na kami. Ayaw na naming maulit pa na makakita ng mga aswang.